Dumulog sa Independent Commission for Infrastructure ang ilang kinatawan ng mga residente sa Surigao del Norte kung saan sinasabing mayroong mga maanomalyang flood control projects ang mga kumpanya ng Diskaya. At para sa update by Express Report, si Gerard de la Peña live. Gerard, ano ang dinulog dyan ng mga residente ng Surigao? Bago iyang dinulog ng mga taga-Surigao ay may dumating na humigit kumulang 50 mga kahon dito sa ICI na naglalaman ng iba't ibang mga dokumento na may kinalaman daw doon sa mga maanumalyang infrastructure projects ng pamahalaan. Kabilang sa mga dokumentong ito ay yung mga bid documents at mga kontrata at iba pang mga dokumentong nakalat ng AFP, PNP at iba pang ahensya katulad ng DPWH. Ilan sa mga dokumentong ito ay galing sa Romblon, Rizal at iba pang lugar. Ito na ikatlong batch ng bulto-bultong dokumento na kailangan busisiin ng ICI para sa kanilang pag-iimbestiga. Samantala, muling naitanong ang komisyon kung ilalabas ba nila ang video ng naging pagdinig kasama si House Majority Floor Leader Sandro Marcos noong nakaraang linggo. Ang sagot dyan ni ICI Executive Director Brian Hosaka, kailangan pa raw ng ICI ng written consent mula kay Marcos para mailabas ang video. Ayon daw kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., idineklara ni Sandro Marcos under oath na hindi niya pahihintulutan ang live streaming o broadcast ng kanyang testimonya. Ito ay kahit sinabi na noon ng Presidential Son sa media na binibigyan niya ng pahintulot ang komisyon na isa publiko ito. Samantala, yun nga, Ruth, dumulog sa ICI ang mga kinatawan ng mga residente ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte. Nais nilang paimbestiga ng proyekto sa probinsya na kahit ineklarang tapos na ay madali naman daw masira. Nasa 5 proyekto raw ito na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Ayon sa kanilang filing sa ICI, sangkot dito ang St. Gerard Construction na pag-aari ng mga Diskaya. Ruth, walang naka-schedule na hearing ngayong araw na ito dito sa ICI at kaninang umaga rin ay dapat merong online meeting yung technical working group na ang goal nila ay maibalik nga yung mga nakaw na yaman na may kinalaman sa mga flood control projects. Pero hindi nga ito natuloy at mamaya bibigyan daw tayo ng detalye ng ICI kung bakit hindi ito natuloy at iba pang mga detalye kaugnay nito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.